Nagsimula sa isa, naubos ang 5 hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ang sinasabi, hindi naman babae. May question na ako. Mga nakakailang session po kayo bago nyo na-detect na yung counseling nyo, nagiging talking stage na pala. Depende actually. Depende sa personality, depende sa openness, depende sa skill or Cheers pare. isang may mga times kasi tayo feel good eh. May mga times na parang just going through the notion. Hindi laging I'm at my best. But I'm trying. Ganun. So it takes a lot of conditioning. Parang ma-detect, diba? Oo, Parang ma-detect. Yung iba naman kasi, ano ba tawag sir? Or ano? Kadalasan, sir. Sir, bihira yung kasi yung sir, ano ko Type ko kasi lalaki, minsan babae. Bihira yung gano'n eh, yung siya na mismo yung introduce eh. I mean, actually, normally pag 2 to 3 sessions, ano na yan, when they feel safe, nagsasabi na yan. Naglalagdag na. Oo. I love you pare. Bihira yung tatago pa rin. I love you. Oo, lalo ngayon. Sobrang talagang parang kung may issue ka, problema mo yun, parang ganyan. Oo. Ano ba, bad side na? Tunga nga pa. May bumili na ba ng alak? Good question. Sa tingin ko, hindi. Kasi anyway, sa counseling, parang you let out your cards, lalabas mo na yung mga baraha mo. Kasi importante yun sa counselor, kung ma-process yung mga factors na ito. Halimbawa, may mga depression pa na gusto nyo man na maglandan, magkwento, magsabi. So, kino-continue lang yung nire-represent ng lahat yun. So, the person is living in denial, ganyan, or parang mga Excuse me lang pare ha. Excuse me. unmet expectations at mga unexpressed desires. So parang yung paling reason trigger ng kanilang depression o fear or anxiety. Madami factors posible eh. So ano po, based po sa answer niyo, hindi siya nade-determine sa dami ng session. But sabi niyo po is, depende sa skills. Right? Pero ang dami ng sessions nakakatulong. Pero again, yung questioning skills, yung tracing all the patterns and factors, ano yun? Ano yun? Skill ng counselor yun. Kaya minsan, yung nakikinig ka lang, di ba halimbawa may isang approach yung Rogerian therapy, mga person-centered therapy, makikinig ka lang, that's all that matters. Pero hindi, gagamitan mo yun ng mga you will piece out the whole picture, yung mga broken na yan, puzzles, paglakip-lakipin mo yun. So yung integration skills ng counselor, dun yan, dun magmamatter. But the 3 sessions, what makes sense? Parang gano'n. Ano yung mga napagtagni-tagni mo? Ano yung mga areas na kailangan mong tanungin para mabuo yung puzzle na yun? Parang gano'n. Parang investigador, no? Parang gano'n din. Tol. Kaya skill is very important din, bukod sa listening. So, tapos tatanungin sa kanya, ibabato mo, does it make sense? It seems to me that you are going through this and the triggers and factors of this at ganyan. Does that make sense? Can you comment on that? Kasi kung hindi, okay, so mali akin na-expect. Ano ulit, rebuild ulit the conclusion or parang the essence of this session or after a series of conversation. Feel out na boss. Itatanong mo yan, tapos parang pagkatama, parang the person will feel heard or validated. You're a good counselor. Parang natandaan niyo yung mga sinabi ko. Di ba parang, ang dating mo sa kanya na, nakikinig talaga siya. I did your assignment. Oo, parang gano'n, no? Ako nag-notes nga ako eh. Ang ginagawa ko dahil... Baka ngayon dating sa akin eh. Nag-notes ako, halimbawa nakatingin. Pero nagpapaalam ako, sinasabi ko na... Dami na-offend. Wala naman. Parang bastos na kasi dati. Oo, kaya nagpapaalam, okay lang ba sa'yo? Nag-usap tayo pero nakatingin ako yung kamay ko. Kaya imagine yung right brain tsaka left brain gumagana. Tapos minsan pag nag-stenographer na ako. Nanong ka ba yung sinulat ko dito? Cheers pare. Hindi, pinapaalam. That's a formal way of respecting yung client na nakikinig ka talaga. Tsaka gusto rin nila yun, especially yung manahingi ng mga certificate. Na parang I get to jot down yung mga specific details and frequencies. For example, oras ng tulog. Bawa, those who are struggling with pornographic masturbation, yung frequency niyan, may oras. Yung timba, mababa ba siya, bibilis ba, o yung epekto ng gamot, for example, yung ilang beses siyang umiiyak, yung mga highest point, lowest point niya. So yung ganun mga vitals ay kailangan sinusulat mo, hindi mo matatandaan lahat. So sinusulat mo para may mga basihan ka, this session, according to our session, last meeting. Excuse me lang pare ha. Regardless kung parang tingin mo, one time ko na tumakong. May gano'n ka ba? Alam mo, modesty aside,
bihira kang ganyan. Kasi nagpapatuloy sila. Which is good. Ibig sabihin, they person. Nakapal ko lang kasi yung kay Mrs. ano siya random yun eh. Oo. Random yun. So may chance na one time ko lang ito makakausap. So ba't ako mag-chat? Chat down. Sa mga, tawag din mga one-shot counseling, yung mga solution focus, pagtapos ng isa at 2 oras na session, dapat nakapag-come up kayo ng isang reasonable, agreeable, therapeutic programs. Hindi lang ito napakinggan na proseso kita at may gagawin ka dapat. Mga solution focus therapy, mga solution focus brief therapy, tawag sa mga ganon. Pero, hindi ko alam kung gaano ka-efficacious yun. Halimbawa, may isa akong hinandle na ganyan, seaman eh. So alam mo, minsan lang kayo makikita. At nasa bar ko na, surprisingly, no, he found a way na mahanapin pa rin ako. At kahit may signal sila sa bar ko, mag-session kami. I-shot mo! Nakakatuwa yan kasi affirming yun na parang, nag-isip pa siya. No. Even ngayon, habang nag-uusap tayo, alala ko lang, may mga kliyente ko, even bago mag-pandemic, client ko na sila. Pero hanggang ngayon, they still sick, kahit parang walang mga pressing issues. Wala? Oo! And they're willing to tell. Ba't yan? They want to be processed. They like, kasi yung ganong klase ng level of understanding na na-meet mo sila doon, yung mga sacred areas sa kanilang buhay na hindi nagkukwento to anyone, nakwento sa'yo. So you know them there. No? Yung naked self, yung naked but not ashamed self, na-invite ako dun. And I took care of that sacredness. So, it's a privilege, hindi ba? It's a privilege. Nagano'n mo dati na alam ko nga pala, college pala siya, ngayon nag-work na siya. Diba? Let's say 2018. Noon, nasa Ateneo pa siya, pero talaga nagsabi ng hanggang pagka-graduate ngayon, natrabaho na sa ganito, sa multinational company. And yet, Martin, ano siya, nakikipagkita, nagbabayad. So, tara. So yung mga consistent na before pandemic o during pandemic, hanggang ngayon, client mo pa rin. Ito yung mga capable to pay. Kasi, lalo nga may trabaho na yung iba. Kahit naman ako, kung may pera ako, gusto ko din. Kasi, ngayon sa lalaki wala ka usap eh. Hindi mo pwedeng suluhin to. Kaya, may time talaga na hindi mo to ma-share kahit kanino. So, akin naman, pagka yung idea ko ng counselor, tatap ko lang yan pag hindi ko na kaya yung problema. So, kaya ko natanong, bakit sila continuous pa rin? Kasi nga, kahit yung mga small details na issue nila, o kaya hindi man, para mas makilala nila yung sarili nila o makapag-air out lang, continuous yung kasi capable din naman sila eh. May kasamahan tayo ngayon sa counseling/processing. Ang kanilang parang promotion. Kahit wala kang triggers, wala kang presenting problem or issue, you should periodically see your therapist or counselor. Kasi pag may nangyari, bawa, in 2 weeks time, may nangyari dyan kailangan process. Yung marital relationship dynamics mo, patterns, halimbawa, yung engagement to sobrang pag-ML, addiction, pornography, masturbation, ang dami ganyan, I tell you. Hindi ko alam yun eh, Abel. Ay, gano'n? Totoo lang, hindi ko alam yun. I'm glad hindi ko alam yun. Okay na yun. Ako din sa Google yan, pwede nga. Mamaya. Kasi baka bastos tayo. Blessed are you amongst men of this generation. Hindi kasi ayun, especially ngayon, a lot of people are not aware na any form of addiction like gaming, social media, sex, lahat yan yung mga uri ng relationship substitution. Something is problematic sa kanyang intimate connection. Sa core ng kanyang being. Lonely yun eh. May mga coping mechanisms that they could not pinpoint. Ano nga? Ano nga yung... Lahat ng forms ng addiction. Bawa yung sa gaming, sex, social media, o kaya shopping. At basta anything that really occupies your time at really consumes you. Lahat basta alcohol, smoking, vaping, lahat yan ay ang psychological foundation yan. It's a problem with relationship substitution. Mahal ko siya. May problema sa kanyang current intimate relationship. When you come to make sense of it, halimbawa, kadalasan loneliness eh. May mga vacuum, may mga spaces na pinifeel mo temporarily mga bagay na it may go for a time pero parang andun pa rin siya. Excuse me. May iba pa bang form aside sa addiction? Maaring oo, pero as far as I have encountered cases sa aking counseling practice, yun kadalasan. Imaano din sila yung addiction. Lahat ng
mga bagay na kumukonsumo sa'yo. Pwedeng trabaho din, by the way. Pwedeng trabaho din. People who overwork. May question po ako kanina. Ako hindi ko nasingit kasi tuloy-tuloy yung flow ni sir. Yung dun sa binanggit niyo po kanina, ano lang naman, short question lang. Yung sabi niyo, kapag nagka-counsel po kayo, parang investigador na binubuo po niyo sa technique. Tanong ko lang is, do you find it challenging ba na hindi ma-apektuhan or ma-attach dun sa impact or emotional impact ng mga, siyempre di ba pag ako kasi, alam mo, nag-games ako, lalo na yung mga story-based. Parang kahit nalalaro ka lang, tinatapos mo lang yung game. Parang may attachment something na, ewan ko, doon sa story. So, Yeah, I think ang tawag doon ay isang uri ng emotional attachment o emotional investment. When you have given a part of yourself to what you're doing, pag nilagay mo na yung puso mo doon, di ba, na-excited ka na, creative ka na, your imaginations begin to work. Tapos parang, kung nakaka-relate mo sa counseling, if that case is something that resonate my story, naku, ano yan, talagang this is empathy na kagad. Ganun yun isa sa challenges sa work namin, find your story in your story so that you can empathize very well. You get to see yourself, you can resonate, you identify. O kaya parang hindi ka makarelate doon, pero parang na-develop na sa'yo yung to feel for other people. Halimbawa kahapon, meron akong kausap, normal conversation lang, kasi ang usapan dito, she lost as a daughter at an early age, 8 years old, meningitis. No? Habang nagkukwento siya, parang hindi naman ako nanay, never ako maranganak. Pero parang nailagay ko yung first 10 minutes of conversation, hindi to counseling just talking to a neighborhood. Baka magaling siya magkwento. Hindi. Oo, na talaga na ilagay mo yung sarili mo Oo doon. Siguro, napaka-vulnerable ko ba nung kahapon? ako pagod po kayo nun. Maaari. Pero, siguro dahil when you work sa urban poor, yung may idea ako ano yung mga common struggles at burdens sila. So parang nakaka-adapt, mabilis ako maka-adapt. Remember, when talking to people na middle class or at least, Excuse me. makikinggan aaralin pang mabuti yan Pero ito kasi parang immerse na ako sa ganitong community, so alam ko na kagad 10 minutes, I realize na masakit yung mata ko, mapula na siya. At hindi naman siya naiyak, pero ako ni maiiyak. Ang OA, di ba? Alam ko sarili ko ang OA mo, Archie, tumingin ka. Hindi nga siya naiiyak, nagkukwento lang siya tungkol sa kanyang anak na. Ramdam mo yung bigat Oo Then pagkatapos nun, babalikan ko yung sarili ko, why am I emotional kanina? Diba? Maganda kasi yun we go back to ourselves. Baka ano tayo, bata.